Digos, Davao. Ito na mga Christian Tiburon na galing sa sa Tondo, Manila. Yes. Hello sa mga kaibigan natin dyan sa Delpan Boxing Gym. Meron pang isang fighter na lalaban, alam ko, from Delpan. A little bit later, si RJ Recto. Right. Sa lahat ng mga ka-stablemate niya, nag-aantabay sa laban niya, I think a few more fights bago lumaban naman yung RJ Recto. Early action here in round 1. Christian Tiburon aggressive at the onset. Christian is coming from 2 losses, but those losses, nakita natin maganda yung mga performance niya. Kung maalala mo, partner, kinalaban niya si Asilo, si Jerwin Asilo, from PMI Boxing Stable. Tsaka very colorful yung trunks ng Tiburon. I think talagang pinaghandaan niya to. Hopefully it could translate to a victory. Definitely. Ito namang si Ronald Bulacan is from Digos. Alam naman natin, partner, Digos, yan ay birthplace ng marami ding magagaling na boxers. He's coming from a win actually over Edu Joven, wherein he won via first round KO. I think ang umaagapay doon kay Bulacan is the former world champion na Tasi Macalos. Yes. And of course, third man in the ring, partner, is also a champion. Yes, si Sir Ray Kaitom. He's a former WBC champion too sa minimum weight division. And of course, hello sa mga nanonood. Salute daw kay Sir Daboy, Bersabel Brothers from Bulacan. Dugong Gindolman, Bohol, si Sir Bersabel Tamayo. Siyempre, yung kaibigan ko dyan, yung trainer ng two-time, kung di ako nagkakamali, two-time world champion natin si Vic Saludar. Yung trainer niya na napakagwapo, si Sir Jojo Palacios, yes, na nanonood hello, sa atin. Coach Jojo. Kailan ka ba babalik ng Maynila, pare? Para makapag naman tayo, banding naman. So what you saw right there, itong si Bulacan was fainting with that jab. Naunahan siya ni Tiburon, but he kind of missed with that punch. Mabalik tayo kay Vic Saludar. Congratulations doon sa kapatid ni Vic Saludar, si Froilan Saludar. A stunning win doon sa Japan, claiming the OPBF Bantamweight title. Right, so congratulations. And round number 1. That round ended with a 1-2 from Ronald Bulacan. Siyempre, makakalimutan ba natin yung former WBC Silver? Puro champion ang nanonood sa atin ngayon. Siyempre naman. Ulitin ko, WBC Silver Minimum Weight Champion, The Excitement, Denver Cuello. Yes, Sir Denver Cuello of DMC Boxing Promotions. Michael John Palacios, nako, shoutout sa inyo, sir. Kayo po ang lodi namin. Romel Pacunla, shoutout kay Doc Carlo Acosta. Richard, shoutout from Basi, Samar. Feiji Pedrera is rooting for Jimmy Cano. Taclobanon Astig, Waray-Waray, Bagsik. Miles D, shoutout watching from Doha, Qatar. Alam ko may promotion si Champ Denver. So very soon malalaman natin 'yan. Yes, and here we go, round number 2. Christian Tiburon in the pink and white trunks, si Ronald Bulacan in the red and blue trunks. Larson Steamy Villaroman, nanonood din. Salamat sa panonood mo. They are back at the center of the ring. Tiburon with that powing jab, that stiff jab. 1-2 to the body by Tiburon. Ronald Bulacan he's trying to flick that jab and time that right hand, no? Another champion na nanonood sa atin, Alvin Lagumbay of Hardstone Yes. Moniz dyan sa Bangar, La Union. Kamusta po kayo lahat dyan sa mga naaabot ng feed na to from La Union?
Diyan sa, sabi ko nga, si Sir Art Moniz ang matchmaker doon. Meron rin siyang gym diyan sa Bangkar, La Union. Sir Steven, Puerta, nako, ang tagal na nating hindi nagkita. Shout out sa mga opisyales natin dito. Of course, kita-kita tayo soon, Sir Stephen, and hashtag Recalvination daw. Salamat po. Sabi nga nila, mag-imbite kayo ng mga marami pa para makadumami ang viewer natin at i-share nyo po tong video na to hanggang sa main event. Inuulit ko, ang ating main event is for the PBF Bantamweight title. Justin Darap of Calbayog City will be battling Carlo De Mesilio of Big Yellow Boxing Gym from Cebu City naman. Another boxer from Delpan Boxing Gym watching us is Ryzen De La Fuente. Oh, Little Pitbull. Yes. Kung di ako nagkakamali Ralph Francisco, let's go. Arcelias Boxing Gym. Tiburon naman. Kay Tiburon naman siya. Sa mga audience natin, sino ba ang inyong sinusuportahan dito sa bout na ito? Ma'am Sheila Maderable, shoutout sa mga supporters ni David Boy Maderable, lalaban mamaya from South Cotabato. Alam mo, both of the boxers are trying to time a one good shot dito sa laban na to kasi medyo they are both missing sa mga patama nila. So this is very still the fight is still up for grabs. Sabihin na natin, this is a 4-round affair. Kailangan mauna ka dito. Right. Pero yung first and second round medyo hindi mo masasabi kung nakakanino ang advantage. Itong si Tiburon is working more on combinations, no? He's varying his punches, jab to the head, and then straight to the body, and minsan dinadagdagan niya ng hook. Ito namang si Bulacan is trying to time that right hand. He's landed successfully a couple of times. Regional Director, So let's see. GM Gualberto, LTFRB, Governor Jim Buranday, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Eastern Visayas Region 1. Yun nga pala yung nabanggit natin yung mga Once again, live po tayo sa Elorde TV's official Facebook sponsor din page. dito, isa yung mga Mangyari Eagles lamang from kung paki-share ang this ating chapter pong na live tumulong feed. sa kanila. Maraming salamat po. Tulong-tulong sila to have this event this successful. Alam natin baka maya-maya medyo pag nandito na tayo sa Seconds medyo attraction natin, mas dadami pa ang tao na papasok dito to watch. Siyempre, mas maganda manood ng live, partner. Right. Kung malapit lang kayo, wag na kayong magdalawang isip. Nako, isa na naman champion ang round girl hunter natin, Vince Paras, nanonood sa atin. Congratulations sa kanyang panalo. Congratulations. So, Vince, sikat na si Vince Paras. Nahihiya na ako i-message yan minsan Kasi sikat na siya. And of course, yung sikat niya, he did translate it to a win. Kasi hindi ka naman sisikat just because of your antics. Sumikat si Vince because dalawang Japanese fighter na in succession ang tinalo niya. Right. Yung isa dito sa Philippines niya tinalo, yung isa sa Japan niya tinalo. Yes, for sure, no, leaving a lasting impression by fighting foreign opponents. Siyempre si Coach Benny ang nag-guide kay Vince Paras. Yes, and here we go again, Christian Tiburon in the pink and white trunks. Itong si Richard Bulacan in the red and blue trunks. Just a slight clash of heads in there. Nothing significant naman. No significant damage. Shout out champ Enrique Magsalin. Good luck daw kay Jason Dohelio na lalaban ngayon against Ivor Lastrilla. Siguro isa sa kanila, I'm speaking about Bulacan and Tiburon, kailangan pasukin na nila para magkaroon ng more activity sa laban na to. Siyempre, in third man in the ring natin, sinasabi ko lagi si Ray Kaiton. Nakatama ng magandang right straight doon yung Tiburon. Bulacan is now slowly moving into combinations. No? He's finally throwing
punches in bunches, and let's see how much damage both boxers can do in 2 rounds to go. So far on this round, Ronald Bulacan is the more aggressive fighter. He is trying to pin Tiburon on the ropes. And then, yung Tiburon kasi, it's more on, nag-iintay siya for a shot. Jack Carrion, na-move po ang laban ni Crossman sa November 11 sa blow by blow, no? So that was a good hook by Bulacan right there. Tiburon maintaining distance 1, 2, 3. That missed for Tiburon. Kanina early in round 1 and round 2, we can see Tiburon working with combinations, no? But right now, yun nga sabi mo, he's picking his shots. And si Bulacan naman yung biglang nagko-combination punching. This boxing event is presented to us by High and Punch Boxing Promotions. Gusto ko lang sabihin kung gaano talaga kaganda tong ating promotion today na meron tayong food provided to the VIPs who bought tickets and also the production team. So maraming salamat sa ating AD Cakery. Tama ba? AD or ad ba? Ad Cakery. Ayan. Jeffel De Lima, shoutout sa'yo. Yung mga family ni Maderable dito, mga Maderable family, thank you for watching. Please share this video para mapanood ng buong family ninyo. Sa tingin ko, itong round number 4 could be a decider dito sa dalawang light flyweight natin na Pilipino. Hindi pa po tapos yung Jason Duhelio. I think meron pang 4 na laban bago lumaban si Jason Duhelio. Right now, I think yung Tiburon nahirapan to land the punches because si Bulacan is successful at backpedaling and countering quickly, no? Itong Bulacan naman he's gaining momentum right at the start of round number 3 hanggang sa start ng round number 4. He is a more aggressive fighter. He landed more cleaner shots. But that's not gonna the decision reflect the decision. That's my own opinion. Yes, because we also saw early aggression from Christian Tiburon. So seemingly yan ang mahirap sa 4-round fight kasi you have to make an impression from the first round up to the 4th round. Every round matters. You can't afford to give away rounds. Lalo na kung 50-50 round yung first and second round. Right. You never know kung sa'yo yung round na yun. So you must be aggressive on the later part ng laban para magkaroon ka ng chance to win the fight. That was a good check hook by Ronald Bulacan. Tiburon with that 1-2. He was off balance a little bit right there. Oh, nice left by Ronald Bulacan. Yeah, he sees that opportunity tuwing nagra-right hook si Tiburon eh. So, he already can predict that punch. So, he's able to counter accurately. Again, samahan nyo kami dito sa live stream dito sa LRD TV. Kindly like and share this live video na handog ng The Boy Boxing Promotion from Tacloban Astrodome. Yung RJ Recto hindi pa tapos, we're still in our first bout. Unang laban pa lang po sa pro fight ito. So I think mayroon pa tayong mga roughly around 8 fights dito sa fight card na to. At saka sinasabi ko nga lagi, mayroon tayong special attraction dito. Yung Japanese versus Filipino rivalry mangyayari ulit sa gabing nito because
Miyoto Noguchi from MR Boxing Gym will be fighting Jesse Chris Rosales. This boxing event is presented to us by High and Punch Boxing Promotions. Our promoter, Mr. Nino Mataro. Nais po nating pasalamatan ang Zatea Catering. Maraming salamat po. Yon. There you have it, yung isa sa ating mga sponsors na nagbibigay sa atin ng food. Dito, hindi tayo magugutom. Ito na ang ating punch of the round. Let's take a look. Hook straight by Tiburon right there. He did connect with the good right straight on that occasion. Tumama din yung Bulacan ng magandang left counter kanina. So, it is, Ladies and it gentlemen, will be once an again, interesting this is decision. presented to us by High and Punch Boxing Promotions. And also, ladies and gentlemen, we would like to thank our sponsors, Bureau of Fire Protection Region 8, all personnel's Regional Director, Chief Superintendent Adele Bautista. Also, we would like to thank Kuya Edwin Labanta, Regional Director Win Macariola, LTO Region Number 8, Regional Director Gilberto LTFRB Region 8, and EVR Governor Jim Buramday. Maraming salamat po. Sabi ni Once again, live po Alvin, tayo sa Ilorde TV. Sambandra. At yan po maririnig ninyo ang tinig ng ating po mga iniidolo, sila Sir Alvin Go at si Ma'am Rica. Maririnig niyo po dyan. Okoyama, At Japan. mangyari lamang po na pakishare po ang ating live Facebook page. Parang awa nyo na. Si Junie Bugas partner of course is from Team Elorde. Marami pang mga Elorde boxers ang lalaban sa October 28. Yes. Abangan ninyo There yan. will be a big card on October 28 dyan sa parte ng Parañaque Sukat sa Elorde Grand Ballroom. Marami. Hindi ko sa dami, hindi ko na maalala. Pero John Oo. Vincent Panga will be fighting there against Philip Cuerdo, isa sa mga inaabang-abangang laban ng mga boxing aficionados. Jong Badonado versus Virgilio Silvano is also fighting in that Tsaka may card. Japanese din tayong doon. Japanese-Filipino rin na maglalaban doon sa card na yon. Again, uulitin ko, October 28 dyan sa Elorde Grand Ballroom, Sukat, Parañaque, UKC Showdown. Abangan nyo, it will be also be live dito sa Elorde TV. Ladies and gentlemen, after 4 rounds of professional boxing, we will go to the scorecards. Judge Gerald Tumeldan has it 39-37. He has it for Bulacan. Judge Melchor Arong scores the bout 39-37. He has it for Tiburon. And Judge Noel Flores scores the bout 39-37 for your winner by split decision, Ronald Bulacan! Yes, Ronald Bulacan winning by split decision.